Nagsimula ang kwento nang humigpit ang hawak ng isang bayaning wannabe sa kanyang malaking espada, na itinusok niya sa katawan ng isang higanteng dragon. Ang lalaking ito ay inalis ang kanyang talon mula sa kanyang kaaway, nag-iwan ng isang higanteng butas sa dragon, at ang dugo sa loob nito ay lumabas sa katawan nito. Ang dakilang dragon, na nakagapos sa mga tanikala, ay nagtatanong kung bakit siya pinagtaksilan ng sangkatauhan, kahit na ang kanyang kumukulong dugo ay bumubuho sa sahig ng kuweba. Ang sinauna at banal na higanteng asul na dragon ay malapit ng masawi, na nabuhay mula pa noong panahon ng mga Diyos, at sa lahat ng mga taon na iyon, wala siyang nagawa na magtutulak sa mga tao na maput sa kanya. Ang totoo ay minsan na siyang naging kakampi nila, ngunit iyon ay hindi gaanong mahalaga sa cold-blooded swordsman na gustong-gustong maging pangunahing karakter ng anime na ito. Nang maramdamang malapit na ang wakas dahil umaagos ang kanyang dugo mula sa kanya na parang bukal, kumalas ang dragon sa mga tanikala nito at ibinaling ang tingin sa buwan sa itaas. Nang magsimulang gumuho at madurog ang kanyang katawan, tulad ng lahat ng aking mga pag-asa at pangarap, nakiusap siya sa mga Diyos para lamang sa kapayapaan, at walang hanggang kapahingahan para sa kanyang sinaunang kaluluwa. Gayunpaman, tila may ibang inilaan ang tadhana para sa higanteng dragon. Mula sa dilim ay nagmula ang isang liwanag, at ang dragon ay nagmulat ng kanyang mga mata at natagpuan ang kanyang sarili na nakatitig sa isang kahindak-hindak na mag-asawa. Tinanggap nila siya sa mundo dahil ito ang kanyang bagong ina at ama. Tila, hindi normal para sa mga sanggol na imulat ang kanilang mga mata sa ganoong murang edad, kaya't iniisip nila kung siya ay regalo sa isang espesyal na paraan, or marahil siya ay isang sinapian ng demonyong sanggol. Tuwang-tuwa rin ang kanyang lola at nangangarap na kung paano siya magiging isang doktor. Mula sa araw na iyon, ang kanyang pangalan ay Dulen, ang perpektong pangalan upang tumugma sa kanyang kahindak-hindak na estilo sa fashion. Si Dulen, na tila mapagkakamala na isang empleyado na may pulang vest, ay pinagmasdan ang araw nang lumubog ito sa hamak na nayo na tinawag niyang tahanan, habang ang kanyang halatang desperado na kaibigan, si Ira, ay tumatakbong umakyat sa burol upang tawagan siya pauwi para sa hapunan. Napangiti si Dulen. Ang kanyang bagong buhay ay isang mapayapang buhay pagkatapos ng lahat, at hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa mga bayani na naglalagay ng mga butas sa kanyang katawan. Ang payapang nayo ng Baron na ito ay nasa malayong hilaga, malapit sa pinakadulo ng hangganan ng kaharian. Walang masyadong ginagawa doon maliban sa pagsasaka, kaya isa itong bangungot para sa sinumang ayaw magpagatas ng baka buong araw. Gayunpaman, nababagay ito sa pagnanais ni Dulan para sa isang mapayapang buhay. Sa 16 na taong gulang pa lamang, si Dulan ay itinuturing na isang may sapat na gulang sa kanyang nayon at namumuhay ng mag-isa. Araw-araw ay gumigising siya ng maaga sa pagsikat ng araw upang mag-asikaso sa bukid at magtrabaho sa lupa, at araw-araw ay kumakain siya ng hamak na pagkain sa kanyang abang tahanan, tulad na hamak na bida. Isang araw, habang nangingisda kasama ang kanyang nakatatandang kapatid at kahit papaano ay hindi malilimutang kapatid, nag-usap ang dalawa tungkol sa paparating na ekspedisyon ni Dulan sa kalapit na latian. Nag-aalala si Nico, at nagtatanong kung bakit hindi na lang ipinaubaya ni Dulan sa mga gwardya ang trabahong ito. Itinuturo ni Dulan na ang lokal na garrison ay may sapat sa kanilang arsenal na nagpo-protekta sa nayon, at kailangang malaman ng isang tao kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Dulan na halos isang buwan na ang nakalipas mula nang may nakarinig mula sa mga taong butiki na nakatira sa latian. Paminsan-minsan ay bumibisita ang mga butiki sa nayon upang makipagkalakalan sa mga kuliglig, or kung anumang gusto ng butiki, ngunit ngayon ay walang nakakaalam kung bakit sila biglang nawala ng walang bakas. Tulad ng sinumang mabuting nakatatandang kapatid, nag-aalala pa rin si Nico, at nag-aalok siya na samahan ang kanyang kapatid sa paglalakbay na ito. Sinabi ni Dulan na kaya niya ito ng mag-isa at tiniyak niya sa kanyang kapatid, na tila mas malakas sa kanya, na magiging maayos ang lahat. Malaki na siya ngayon, at gusto niyang gawin ang kanyang bahagi para sa kanyang nayon. Si Dulan ay nagkaroon ng pinakakapanpanabik na bahagi ng kanyang boring na buhay, habang siya ay nakahuli ng isda. Sa kanyang pag-uwi, ang mapagmataas na mananakop ng isang pares ng mga isda ay nakatagpo ng kanyang dalawang kaibigan, sina Melissa at Alberto. Namangha sila sa dami ng isda, ngunit iniisip nila kung handa na ba siya sa kanyang paglalakbay bukas. Sinabi ni Dulan na kanina pa siya naghahanda at nagpasalamat kay Melissa. Siya ay bahagi ng Bantay Bayan, at tumulong siyang hikayatin ang punong nayon at ang iba pang elders na hayaan si Dulan na gawin ang pagsisiyasat na ito sa latian.
Ang madaling humanga na si Melissa ay nagsabi na ito ang pinakamaliit na magagawa niya, kung isasaalang-alang kung gaano kalaki ang naitulong ni Dolan sa pagsasanay. Sinabi nila kay Dolan na huwag mag-alala tungkol sa anumang bagay habang siya ay wala, at mag-focus sa kanyang pagsisiyasat. Bumalik sa kanyang bahay, napunta si Dolan mula sa hari ng mga isda patungo sa hari ng kusina habang naghahanda siya ng hapunan, paghugas, paghiwa, at pag-aasin ng ganap na isda bago iniwan ang mga ito upang matuyo sa araw. Napakaraming trabaho, pero sa Baron, hindi bihira na may mag-isa na mag-asikaso sa lahat ng ganito. Ang nayon ay isolated tulad ng aking buhay panlipunan, sa gitna ng kawalan, at sa napakakaunting mga sundalo sa paligid, ang lahat ay inaasahang pangalagaan ang kanilang sarili. Ang kay takot-takot na si Ira, sa lahat ng kanyang kaluwalhatian, ay nanonood kay Dolan sa isang bintana. Nandyan siya para ipaalala kay Dolan ang kanyang magic practice, pero iniisip niya kung pumunta ba siya dito para lang sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, pagkatapos ng isang inkantasyon na masyadong cheesy para ulitin ko, pinakawalan ni Dolan ang isang bolt ng purong mahiwagang enerhiya mula sa kanyang kamay at malinis na pinutol ang isang dummy sa pagsasanay. Ang kanyang lola, ang magical instructor, ay nagpapahayag ng kanyang kasiyahan sa kanyang perpektong kontrol sa offensive magic. Gayunpaman, hindi siya papayagan na basta nalang patapusin sa kanyang pagsasanay. Susunod, mayroon siyang napakaraming panggamot na salamangka para sa kanya upang sanayin, isang bagay na nahihirapan si Dolan. Nang maglaon, nakilala si Dolan ng isang mas matanda at maswiang karakter, ito ang punong nayon, na may isang taong gusto niyang makilala. Ito ay isang babae na nagngangalang Christine, apparently, siya ay maharlika na mananatili sa nayon ng ilang araw, pero sa maputi niyang buhok at mapupulang mata, mas mukha siyang wife material. Pinipigilan ni Dolan ang pagnanais na magsimula ng isang harem, habang sinasabi sa kanya ng matandang lalaki na maging sa kanyang pinakamahusay na pag-uugali. Formal na ipinakilala ng dalawa ang kanilang mga sarili, at habang magkadikit ang kanilang mga kamay, hindi maiwasang mapansin ni Dolan na ang babaeng ito ay higit pa sa nakikita ng mga mata, at nagtataglay ng hindi kapani-paniwalang lakas at husay. Ang tingin sa mga mata ni Christine ay nagsasabing malamang na napansin niya ang parehong bagay tungkol kay Dolan. Sa kanyang pag-uwi, iniisip ni Dolan kung paano mabilis na nagbabago ang panahon, at hindi siya makapaniwala na ang mga tao, kasama ang kanilang mahina na pangangatawan, ay nabubuhay sa ilalim ng gayong mga kondisyon. Pagkatapos ng isang pagod na araw ng paghahanda at pagsasanay, sa wakas ay nakarating si Dolan sa bahay ng kanyang mga magulang upang maupo para sa hapunan. Natutuwa ang kanyang ina at ama na makita ang fish lover, habang inihahakot niya ang mga isda at mga pananim na kanyang nakalap. Umupo ang pamilya para sa isang masarap na pagkain na buong pagmamahal na ginawa ng kanyang ina. Hindi nagtagal ay tinanong siya ng kanyang ama tungkol sa mga babae, na iniisip kung kailan siya mag-settle down tulad ng kanyang kapatid na si Nico. Mabilis siyang pinatigil ni Dolan habang ipinapaliwanag niya na masyado siyang nakatutok sa kanyang grind set, sa pagitan ng pag-level up at dating simulator, at sa kanyang perpektong nakaprogram na AI girlfriend, kontento na siya sa pamumuhay ng hindi nangangailangan ng real-life commitment. Kung tutuusin, 16 na taong gulang pa lang si Dolan, at hindi na niya inisip ang pagiging single ng ilang sandali pa. Bago makainom ng inumin ang kanyang desmayadong ama, nalipat ang usapan sa latian at paglalakbay ni Dolan. Likas na nag-aalala ang kanyang mga magulang na mapupunta siya sa ilalim ng latian, ngunit sa kaunting katiyakan, pareho silang kumbinsido na magiging maayos ang kanilang anak. Ipinaalam sa kanya ng ama ni Dolan na, bilang isang 16 na taong gulang na nasa hustong gulang, desisyon niya kung ano ang gusto niyang gawin. Gayunpaman, mas mabuting umuwi siyang ligtas kung hindi ay mag-alala sila ng kanyang ina, at maaari itong magsimulang uminom muli. Sinabihan sila ni Dolan na huwag mag-alala at babalik siya, at magkakaroon pa siya ng magandang kwento sa latian. Dumating ang araw, at lahat ng mga tao sa nayon ay nagtipon sa mga tarangkahan upang makita si Dolan. Ang kakambal ni Mr. Clean na nagngangalang Captain Baldy, at si Melissa ng mga gwardya ay hiniling sa kanya ng isang ligtas na paglalakbay. Gayunpaman, hindi maiwasan ng kapitan na maramdaman na parang tungkulin niyang ligtas na samahan si Dolan sa kanyang mapanganib na paglalakbay. Pinutol ni Melissa si Kapitan Clean bago siya magkaroon ng pagkakataong gumawa ng anumang padalos-dalos na aksyon. Pinaalalahanan niya ang kapitan na kailangan niya siya sa nayon upang magbantay laban sa mga bandido, at alisin ang matitinding mantsa sa sahig ng guild.
Sa sandaling iyon, isang potensyal na inaasam-asam para sa harem ni Dulan na nagngangalang Lek-e siya ang nagbigay ng basbas kay Dulan. Gayunpaman, binanggit ng lola ni Dulan ang pangangailangang mag-ingat, ang kanyang panghuhuli ay may pahiwatig na may masamang mangyayari. Ang babaeng tila kamukha ng Wendy's, si Ira ay naroon din, at nag-aalok siya sa kanya ng isang nakapak na tanghalian para sa biyahe, isang diwata pares overload at only rice. Nagpasalamat si Dulan sa kanya, at napakabait na hindi man lang niya ipinakita ang kanyang pagkadismaya na nakalimutan niya ang free soft drinks kasama ng kanyang order. Ang ating bayani ay nagsimula sa kanyang unang engranding pakikipagsapalaran bilang isang tao. Ang mga nilalang sa labas ay mabangis at malakas, ngunit hindi ito sapat upang pigilan si Dulan na nakarating sa latian na lupain ng walang issue. Ang tanawing nakikita niya roon ay nag-aalala sa kanya, ang latian ay mukhang halos may sakit at nanganganib, ang parehong hitsura na kayo ay nanood ng anime recap video para sa 12 oras na tuloy-tuloy. Parang nanganganib ang buong latian. Gamit ang sarili niyang pandama, agad na naiintindihan ni Dulan na may malaking kawalan ng balanse sa pagitan ng mga elemento ng lupa at tubig. Sa pag-iisip pabalik sa panghuhuli ni ng lola niya, sinabi ni Dulan na ang kanyang matandang lola ay bihirang malitungkol sa mga bagay na ito. Nagsisimula siyang maghinala na ang dahilan sa likod ng kawalan ng timbang na ito ay sinadya. Naputol ang pag-iisip ni Dulan nang may maramdaman siyang kakaibang presensya na papalapit. Kung isasaalang-alang ang kalagayan ng latian, ang tanging mga bagay na maaaring mabuhay doon ay dapat na napakalakas na mga halimaw, tulad ng mga mutated na palaka or mga insekto. Inihanda ni Dulan ang kanyang espada at mabilis na tumayo, handa na ipagtanggol ang sarili. Gayunpaman, nagulat si Dulan kung ano ang lumalabas sa palumpong. Ito pala ay isang lamia, kalahating ahas, kalahating babae, ngunit tila isang waifu material, isang talagang bihirang tanawing makikita. Kinutya siya ng lamia dahil nag-iisa siyang nagpunta dito na nakasuot ng ganoong damit, at tinawag niyang talunang lalaki si Dulan. Iniisip ni Dulan kung paanong ang lamia ay hindi karaniwang nakikita sa paligid ng mga bahaging ito, ngunit siya ay kasing ganda ng sinasabi ng mga tsismis, iyon ay kung mahilig ka sa mga taong walang paa. Nang aminin ni Dulan na siya ay, sa katunayan, nag-iisa, siya ay tila kakaibang gamaan ang pakiramdam sa balita at naaalala na siya ay dapat mangakit ng mga tao. Sa mabilis na pag-iisip, naalala ng lamia ang matamis na sayaw na galaw na itinuro sa kanya ng kanyang ina na gawin sa mga sitwasyong tulad nito. Nang walang babala, siya ay nagpapatuloy sa pagsasayaw upang akitin siya. Si Dulan ay hindi napahanga, at maliban kung ang kanyang intensyon ay ipalagay sa kanya na siya ay nagkakaroon ng seizure, ang kanyang nakakahiyang pagganap ay hindi epektibo. Sa sobrang saya ng kanyang awkward dance routine, ang babaeng ahas ay nagpahayag na wala siya roon para makipaglaban. Sa kabutihang palad, ang awkward na sitwasyong ito ay natapos na dahil sa nakakagulat na pagdating ng isang higanteng halimaw. Ang elemental monstrosity, na mukhang isang malaking putik, ay umaatake sa lamia. Ang reaksyon ni Dulan ay instant, at ang kanyang espada ay dumaikit sa kamay ng elemental bago ito makapinsala sa kanya. Kahit kakakilala pa lang nila, pagod na si Dulan sa kanyang pagkabungangera. Sinabi niya sa kanya na itigil ang pananalita at itago ang kanyang buntot upang hindi makita. Inaakala ni Dulan na ang halimaw na ito ang dahilan kung bakit nawala ang mga butiki na nag-uugnay sa mga alingawngaw ng isang lindol noong nakaraan sa kasalukuyang pagkagambala ng balanse sa lupain. Sa kasamaang palad, walang paraan upang ibalik ang elemental sa normal ngayong nag-ulo na ito sa isang marahas na estado. Desidido si Dulan na harapin ang problemang ito, ngunit hindi nag-iisa. Lumingon siya sa lamia at nagpakilala. Nagulat, binigyan niya siya ng kanyang pangalan, ito ay Celine. Tulad ng lahat ng lamia, si Celine ay maaaring gumamit ng mahika, kaya pinakiusapan siya ni Dulan na samahan siya sa pagtalo sa halimaw. Nakalulungkot, earth magic lang ang kaya niyang gamitin, na halos walang silbi laban sa isang halimaw na kagaya ng kaharap nila. Gayunpaman, may ideya si Celine. Ang natatanging kakayahan ng lahi ng kanyang mga tao ay maaaring sapat lamang upang pabagalin ito. Si Celine ay tila nag-aatubili na tulungan itong kakaibang tao na ngayon pa lamang niya nakilala, ngunit mayroong isang bagay tungkol kay Dulan. Marahil ito ay dahil hindi niya tinakasin ang kanyang nakakakilabot na katawan ng reptilya. Hindi iyon, sa tindi talaga ng resolve niya kaya pumayag itong tulungan siya. Sinabi ng Lamia girl na till death do them part pero itinuro ni Dulan na iyon ang sinasabi sa mga kasalan.
Pumwesto ang dalawa para tambangan ang napakalaking elemental, at si Dulan ang nagbigay ng senyales para umatake. Nagmamadaling lumabas sa pagtatago, tumakbo sila patungo sa halimaw, na tumugon sa pamamagitan ng paglulunsad ng napakalakas na tila mga rock attack. Ang bawat isa ay dalubhasang nalilihis ng gawa ng espada ni Dulan, na nagbibigay kay Celine ng sapat na oras upang i-cast ang kanyang spell. Kasama ng kaunting obligatory fan service, ipinatawag ni Celine ang isang higanteng ahas at pinakawalan ang sinumpa nitong anyo laban sa halimaw. Ang dalawang titanak na nilalang ay nakikipaglaban sa isa't isa kung saan ang ahas ay bumabalot sa sarili nito sa paligid ng elemental, at nagbubuklod dito sa lugar. Gaya ng inaasahan, hindi gaanong nakakatulong ang pagdaragdag ng isa pang ahas sa labanan, at natatakot si Celine na hindi na magtatagal ang kanyang ahas. Gayunpaman, sapat na para kay Dulan na isara ang puwang, sumulong ng may hindi kapani-paniwalang bilis. Sa oras na ang elemental ay nakawala sa pagkakagapos at sinubukang atakihin si Dulan, huli na ang lahat. Dahil sa kanyang talam ng Draconic power, hiniwa ni Dulan ang halimaw sa dalawa. Sa isang paghihirap na sigaw, ang elemental ay nawalan ng lakas, at ang putik at dumi na nagiging isang tidal wave ay nagpagulat sa kawawang babae na ahas at muntik na siyang tandiyan. Sinabi ni Celine na ayos lang siya, ngunit nakalunok siya ng isang bungkos ng likido ng halimaw. Sinabihan siya ni Dulan na alisin ang maruming damit dahil may sarili itong likidong ibibigay sa kanya. Ang likidong ito ay ilang sopas na ginawa niya, at sinabi ni Celine na medyo nagulat siya na tila hindi natatakot sa kanya si Dulan. Si Dulan, bilang isang sinauna at banal na dragon, ay nakakita ng maraming uri niya, at si Celine ay hindi pa ang unang Lamia na nakilala niya. Siya ay talagang ang pinaka-natatangi, gayunpaman, dahil ang lahat ng Lamia na kilala niya ay tuso at agresibo, hindi katulad ni Celine. Tinanong niya siya kung bakit siya naruroon sa unang lugar, at medyo tahasang sinabi ni Celine na siya ay naghahanap ng mapapangasawa. Ngayong 17 taong gulang na siya, tradisyon na sa kanyang lahi na puro babae ang maglibot para sa isang larwang lalaki na matatawag na sa kanila. Si Dulan ay ganap na nababalisa sa kanyang mga sinasabi, at sinabi niya na hahayaan niya itong hiramin ang kanyang kopya ng Romance Simulator 3000 Ultimate Waifu Edition. Ang kanyang pagka-ignorant ay maaaring para sa pinakamahusay, isinasaalang-alang na ang Lamia ay isinumpa, at ang mga ito ay nakakalason. Pinipili lamang nila ang mga malalakas na lalaki upang maging asawa, dahil ang mga mahihina ay madaling nasasawi sa lahat ng lason ng Lamia pagkatapos nilang gumawa ng mga plot. Ang lahat ng pag-uusap na ito tungkol sa mga nakakalason na likido sa katawan, at paggawa ng sanggol ay walang nagagawa upang matarante si Dulan, dahil mayroon siyang matamis na AI honey na naghihintay sa kanya pauwi. Pinaghihinalaan ni Celine na mababa ang tingin sa kanya ni Dulan, ngunit mabilis siyang napalingon dahil nalalasahan niya ang malapot at nakakabusog na pagkain ni Dulan. Ang init at lasa nito ay humantong sa dalawa na pag-usapan ang tungkol sa kanilang mga pamilya, at ang hindi malamang na pagsasama-sama nila sa kanilang pagkain at nakakaantig na pag-uusap. Kinabukasan, nagpaalam ang dalawa sa isa't isa. Nag-good luck sila sa isa't isa, at umaasa si Dulan na makakahanap siya ng magmamahal sa kanya tulad ng pagmamahal sa kanya ng kanyang waifu chatbot. Habang sila ay nagpapaulam at nakikipagkamay, naalala ni Dulan na ang Lamia ay mayroong life energy, isang bagay na malaya niyang mamanipula. Binigyan siya ni Dulan ng buong lakas ng buhay niya, at may reaksyon si Celine na nagpapaisip sa akin na kailangang itaas ang PG rating ng anime na ito. Nag-aalala si Dulan na ang kanyang dragon energy ay maaaring medyo sobra para sa kanya, ngunit naisip ni Celine na nakakuha na siya sa kanyang sarili ng magagandang bagay at maaaring magustuhan ito. Nang maglaon, bumalik ang dalawang taga-nayon mula sa isang gabi ng pagsasalo-salo nang mapansin nila ang isang figure. Nagulat sila nang matuklasan na ito ay isang magandang babae, kaya sinabi nila sa kanya na ang isang ligaw na party ay katatapos lamang at mapanganib na maglakbay ng mag-isa. Si Celine, ang ating malaahas na pangunahing tauhang babae, ay masayang tumugon na siya ay magiging maayos, mas malakas talaga siya sa itsura niya. Sa kasamaang palad, nakita nilang ahas si Celine para kanilang magustuhan, kaya tumakbo sila para sa kanilang buhay. Sinubukan ni Celine na ipaliwanag na hindi siya masama, ngunit ang kanyang mga pagtatangka na makuha ang tiwala ng mga tao ay magiging mas mahirap kaysa sa inaakala niya. Samantala, sa nayon, si Dulan ay nagsasanay kasama ang taong mapula ang buhok sa sining ng paggawa ng potion. Ipinaliwanag ni Granny na ang proseso ng paggawa ng potion ay isang masalimuot at delikado.
Nangangailangan ito ng mga sangkap na may mga bihira at pabago-bagong mga katangian ng mahiwagang bagay, kapag mali ang pagkakahawak, gaya ng ipinakita ni Dolan kapag hindi niya sinasadyang nasira ang sarili niyang potion, ay maaaring magkamali sa pinakamaliit na pagkakamali. Pinagalitan ni Granny si Dolan dahil sa kanyang kawalan ng delicacy, ngunit sinabi ni Dolan na sa ilang mga pagsasaayos at tamang recipe, maaari siyang maging susunod na Heisenberg. Nangangamba si Ira na ang kabiguan ni Dolan ay maaaring magpabalisa sa kanya, kaya hinikayat niya itong huwag panghinaan ng loob at patuloy na sumubok. Kung tutuusin, marami pa siyang magagandang katangian na nauukol sa kanya, tulad ng kanyang kakayahan para sa mga halamang gamot at ang kanyang pagiging di makasarili pagdating sa pag-aalaga sa mga bata sa nayon. Nabanggit din niya sa kanya kung gaano siya kakol. Inaabot ng kamukha ng Wendy's si Dolan sa kanyang mabubuting salita, at nangako itong hindi susuko. Mangangailangan ng maraming pag-aaral at pagsasanay, gayunpaman, dahil si Dolan ay isang baguhan. Halos magaling na si Ira sa paggawa ng mga potion, napakagaling niya kaya maaga siyang pinalabas ni Granny sa klase. Bagamat hinihikayat siyang maglaro, binanggit ni Ira na gagamitin niya ang libreng oras para tulungan ang kanyang ina sa mga gawaing bahay. Si Dolan, ang ating bida, ay nagpakawalan ng maliit na buntong hininga habang inaalala ang kanyang dating buhay bilang isang kahangahangang dragon. Siya ay hindi kailanman nangangailangan ng mga potion at mga halamang gamot. Itinuturo ng matandang lola na ang kanyang offensive magic ay talagang malakas, ngunit wala siyang pangunahing pag-unawa sa alchemy. Ipinagpatuloy ni Granny ang kanyang mga aralin, ipinaalam kay Dolan na walang mga shortcut sa landas tungo sa kaalaman, tanging pagsusumikap at paminsan-minsang paglihis. Pagkatapos ng mga aralin, natagpuan ni Dolan ang kanyang sarili sa isang buhay na bangungot habang siya ay nakaupo sa isang mesa na napapalibutan ng mga taong di niya ka-close. Ito ang pamilya ni Ira, at ang kanyang ama ay naglaan ng ilang sandali upang basbasan ang kanilang pagkain. Ang mga taong redheads na ito ay sumasamba kay Mariel, ang diyosa ng Earth. Hindi iginagalang ni Dolan ang buong bagay sa pamamagitan ng pagbukas ng kanyang mata sa kalagitnaan ng pagdarasal, at iniisip niya kung gaano nakatagal mula noong huli niyang nakita ang diyosa. Pagtakbo pabalik sa nayon, nagmamadali si Dolan dahil ayaw niyang malate sa kanyang pagsasanay. Sa sandaling iyon, nag-iba ang kwento ng itigil ni Dolan ang lahat ng tawagin siya ni Miss Mia. Si Miss Mia ay isang demi-human na bahagi ng mga baka, at ipinaalala niya kay Dolan na ang gatas ay nagpapalakas ng mga buto. Sinabi ni Miss Mia na ang kanyang mga assets ay puno ng gatas, at nag-aalok pa na painumin si Dolan ng diretsyo mula sa mga ito. Dapat ay pagod si Miss Mia sa lahat ng oras dahil binibigyan niya ang mabubuting tao ng nayon ng sariwang gatas araw-araw, at ang lasa nito ay napakasarap. Nahihirapang tumanggi si Dolan kapag inalok siya nito. Sinusubukan ng ating alpha male na si Dolan na tumanggi, talagang ginagawa niya, ngunit sa huli, hindi na lang humindi kay Miss Mia at sa kanyang espesyal na inumin. Pinasalamatan siya ni Dolan sa inumin at nag-bottoms up siya bago tumakbo, ngayon ay medyo huli na para sa pagsasanay. Sa pagmamadali niya, hindi niya napapansin si Lady Christine, na pinagmamasdan siya mula sa malayo. Sa malapit, pinangunahan ni Alberto ang mga lokal na bata sa kanilang mga aralin gamit ang isang sibat. Sa isang palakpak ng kanyang mga kamay, binigyan sila ni Alberto ng pahinga. Sa sandaling mapansin niya si Dolan, sa halip na maglaro, gayunpaman, ang maliliit na bata ay sumugod kay Kuya Dolan, nasa sabik na ipakita ang kanilang mga kasanayan. Itinaboy ni Alberto ang maliliit na bata, at ang atensyon ni Dolan ay napukaw ng kalapit na kagubatan. May nararamdaman siya, isang bagay na pamilyar. Ito ay ang presensya ng isang demonyo. Ngunit sa halip na baloan ang lahat para maihanda nila ang kanilang mga sarili, sinabi lang ni Dolan na wala ito. Kinagabihan, bumalik si Dolan sa kagubatan na may hawak na pailo. Nagtataka siya sa sarili kung ano ang ginagawa ng partikular na demonyong ito dito sa lahat ng lugar. Sa pagsulong sa mga palumpong, napadpad si Dolan sa kanyang tinutukoy na demonyo. Ito ay si Celine, at pinaliguan niya ang kanyang sarili ng mainit na tubig sa gitna mismo ng kagubatan sa ilang kadahilanan. Sa kanyang pagkabalisa, si Celine ay nagulat at muntik nang bumagsak sa lupa, ngunit ang ating alpha male na si Dolan ay naroon upang saluhin siya sa kanyang mga bisig. Sa puntong ito, si Celine ay namula sa kahihiyan at sinabihan si Dolan na huwag tumingin, ngunit ito ay nakalilito lamang sa kanya. Ang awkward na Dragonman ay hindi maintindihan kung bakit siya dapat umiwas, at iniisip niya lang kung ang gatas ni Celine ay kasing sarap ng gatas ni Miss Mia.
Dahil sa pagiging alpha male, ipinaliwanag ni Dolan na natural lamang na manabik sa magagandang bagay, ngunit sapat na si Celine sa kanyang walang hiya na saloobin. Sa isang sampal na umaalingaw sa buong kagubatan, si Celine ay may kaunting pagsasaalang-alang para sa damdamin ng isang babae sa Dragon Lord. Sabik na magpatuloy mula sa buong pagsubok, ang pag-uusap ay patungo sa kung ano ang eksaktong ginagawa ni Celine doon. Huling nag-usap sila, siya ay patungo sa timog para maghanap ng makakasama. Ipinaliwanag ni Celine na nahihirapan siyang makibagay sa mga tao. Naiintindihan ito ni Dolan at talagang natutuwa siyang makita siyang muli. Ang totoo ay namiss niya ito, at ngayong bumalik na siya, sabik na siyang tulungan si Celine sa paraang magagawa niya. Iyon ay kapag ang ating mga protagonist ay nag-isip ng isang kawalang kabuluhan na ideya. Sinabihan niya si Celine na sumama sa kanya na tumira para mas madalas siyang makita sa kanyang pagligo. Nang marinig ito, si Celine ay nawawalan ng mga salita, at ipinaalala niya kay Dolan na siya ay isang halimaw. Sigurado siyang matatakot ang lahat sa kanya. Ngunit ipinaliwanag ni Dolan na isang grupo ng mga kahindak-hindak na halimaw ang nakatira na sa nayon. Isa pa, maganda ang personalidad niya, kaya hindi siya mahihirapang tanggapin ng mga taga-nayon. Si Celine ay nabighani sa ideya ng aktwal na pakikipagkaibigan sa mga tao, at nang sabihin ni Dolan na matutuwa siya na makasama siya nito, tila nahuli siya sa ideya. Sa puntong ito, kahit na ang walang kaalam-alam na si Dolan ay nagsimulang makita kung gaano ito nagiging hindi pangkaraniwan. Sa sandaling iyon, isiniwalat ni Celine na talagang hinahanap niya si Dolan gaya ng inaasahan. Matapos ang huling pagkikita nila, binigyan siya ni Dolan ng ilan sa kanyang espiritual na lakas. Lumalabas na ito ay napakasarap na maramdaman niya ng pangalawang beses. Pinag-uusapan nito ni Celine na parang ito ang pinakadakilang bagay, at sinabi ni Dolan na ibubuhos niya ang kanyang buong lakas sa buhay kahit kailan niya gusto kapag magkasama sila. Alam na alam ni Dolan ang kanyang ginagawa, habang binibigyan niya si Celine ng isa pang pakiramdam ng kanyang matamis na espiritual na kapangyarihan. Habang nagpapakasawa si Celine sa pakiramdam, ipinaliwanag ni Dolan ang kanyang plano na lumipat siya sa kanya. Bumalik sa nayon, mayroong isang misteryong nangyayari. Kasama nila si Mr. Baldy, at ang gwardya na nakatayo sa ibabaw ng handog ng bagong huli na mga nilalang. Bagamat marami ang nakakakita nito bilang isang libreng piging, ang kapitan ay may nakikitang problema. Ito ang pangatlong beses sa maraming araw na may nag-iwan ng kakaibang mga handog na ito. Habang pinag-aaralan ni Melissa ang mga trap na humahantong palayo sa eksena, napapansin niya kung paano ang mga ito ay parang isang bagay na naiwan ng isang higanteng ahas. May mga kakaibang nakita sa kakahuyan kamakailan, at ito ay nagpapatunay lamang para sa kapitan, at ang nayon ay dapat na may problema sa Lamier. Nagdudulot ito ng takot sa lahat, dahil ang mga Lamiers ay karaniwang makapangyarihan at mapanganib na mga halimaw. Buhay pa rin ang 100 taong gulang na punong nayon, at ipinatawag niya ang lahat ng elders para sa isang emergency na pulong. Nasa silid ang ama ni Dolan, matandang babaeng si Granny, at maging si Christine. Pinag-uusapan nila ang issue, at habang sumasang-ayon silang lahat na ang presensya ng isang napakalakas na demonyo ay maaari lamang magdulot ng kaguluhan para sa kanilang nayon, hindi nila maintindihan kung bakit ito nag-iiwan ng napakasarap na regalo araw-araw. Itinuring ni Melissa ang kanyang sarili na medyo mahilig sa pagkain, kaya iniisip niya kung gaano kasarap ang lasa ng isda na nakita nila. Si Mr. Baldy na makikita mo sa mga bangungot ay nagbibigay sa tenyente ng isang side-eye, at nagpapaalala sa kanya na manatiling nakatutok. Para sa kanya, isa lang ang solusyon, gusto niyang mag-assemble ng attack force para hanapin at harapin ang banta na ito bago maging huli ang lahat. Sinabihan siya ng ibang elders na huminahon bago ang pawis sa kanyang makantab na bokal na ulo ay mabulag ang lahat sa silid. Ang Lamia ay hindi maliit na bagay, ito ay isang makapangyarihang demonyo na maaaring gumawa ng malubhang pinsala sa ilang mga sundalo na nagtatanggol sa nayon, kaya hindi ito maaaring maayos sa pamamagitan ng paggamit ng all-purpose cleaner ng kapitan. Sa malapit, kahit papaano ay naririnig sila ni Dolan. Wala siyang ideya na nagkaroon ng ganoong kalalim na dibisyon sa pagitan ng mga tao at mga halimaw, ngunit nakatitiyak siyang mananalo sila ni Celine. Mabilis na nasira ang mga deliberasyon ng mga elders bago pumasok si Granny upang may ayos ang kaguluhan. Pinagalitan niya si Kapitan Baldy, na kinikilala ang kanyang pangangalaga at kasipagan pagdating sa pagprotekta sa nayon, ngunit itinuro niya kung paano ito nagbubulag sa kanya na napakahalata.
Ang Lamia na ito ay malinaw na sinusubukang gumawa ng ilang uri ng mapayapang pahayag, at sigurado ang matandang babae na mapapatunayan niya ito. Siya ay nagplano para dito, at sinabi niya sa lahat na may isang tao sa kanilang paraan. On cue, si Ira ay pumasok sa silid na parang sinumpang demonyong anak na may dalang fortune-telling charm. Nagulat ang lahat sa biglaang pagdating ng babaeng ito, ngunit habang pinag-aaralan ni Granny ang mga resulta ng kanyang panghuhuli, nakarating siya sa isang tiyak na konklusyon. Mayroong tiyak, walang pag-aalinlangan, nang walang pag-aalinlangan, isang tunay na magandang pagkakataon na ang ahas na babaeng ito ay isang magandang babaeng nilalang. Hinihimok niya ang pasensya at compassion, at sa ngayon, tila sumasang-ayon ang mga elders. Si Dulan ay patuloy na nakikinig sa lahat ng ito sa kanyang pangunahing kapangyarihan habang nagpapanggap na nagtatrabaho. Narinig niya ang deklarasyon ng Granny, at hindi niya maiwasang maglabas ng kaunting pagdiriwang. Gumagana ang kanyang plano, at ngayon ay oras na para sa huling yugto. Tumatakbo pabalik sa pinagtataguan ni Celine sa kagubatan, ibinalita ni Dulan ang balita, at halos mahahalata ang kanyang pananabik. Ang lahat ay ganap na naaayon, ang pag-iiwan ni Celine sa mga handog ay nagpababa ng kaunting takot sa mga taga-nayon sa Lamia, at malabong ipatawag ng mga elders ang elimination squad. Sa lahat ng sigasig na ito, nagpasya si Dulan na ngayon na ang oras upang tapusin ang kanilang plot ng may kalakasan. Sa pagsisimula ng bagong araw, tinipon ni Kapitan Baldy ang mga sundalo at ibinalita ang balita. Alam na nilang lahat na may nakitang isang Lamia. Si Baldy ay naghahatid ng isang nakakapukaw na pananalita sa mga lalaki, na nagbibigay inspirasyon sa kanila na maging mapagbantay, at nagpapaalala sa kanila ng kanilang tungkulin na protektahan ang kanilang nayon, anuman ang halaga. Ang anak ni Baldy, si Takuro, ay dumalo, isa sa mga batang lalaki na nagsasanay gamit ang sibat. Nang makita ang kanyang ama na nakasuot ng suot na armor at napakakul na kumikilos, nakaramdam si Takuro ng pagmamalaki na pinapanood ang kanyang walang buhok na ama na gumagawa ng mga bagay-bagay. Ang pagtitipon na ito ay nakakuha ng karamihan sa mga malalaking hitters sa paligid ng bayan. Sa tabi ng kapitan ay ang kanyang kanang kamay, si Melissa, at ang mandirigmang madre, si Lake Asia, na kilala sa kanyang mga himala. Nakikita ni Dulan ang isang problema sa kanyang pagpunta doon dahil hinatulan ng kanyang ebanghelyo ang mga gumagawa ng masama, at kung hindi sila mag-iingat, maaari niyang ibaling ang nayon laban kay Celine. Gayunpaman, sa lahat ng mga kaguluhang maaaring idulot nila, lahat sila ay naruroon na perpekto para sa kanyang plano. Nakaramdam ng tiwala si Dulan, hindi lang sa plano, kundi pati na rin kay Celine. Kung magiging maayos ang lahat, alam niyang malugod siyang tatanggapin ng mga tao sa nayon. Mula sa kinatatayuan niya sa malapit na kakahuyan, nagtago si Celine at halos mabasa ang sarili sa kaba. Inaalala ang plano ni Dulan, naghintay si Celine sa kanyang pahiwatig. Si Dulan ay sinadya upang makapasok sa isang grupo ng mga halimaw na alam niyang nasa malapit, at trabaho ni Celine na pumasok sa pinakahuling minuto at iligtas siya sa harap ng lahat, mapanganib ngunit kabayanihan, isang tiyak na paraan upang makuha ang tiwala ng lahat. Isang henyong plano na binuo ng ating protagonist na walang posibleng paraan para magkamali ang mga bagay-bagay. Maya-maya lang, tumakbo palabas ng kakahuyan ang isang gwardya, na paungal sa takot dahil hinahabol siya. Hindi nagaksaya ng oras si Baldy sa pagsigaw ng utos sa kanyang mga kasamahan, at inihanda sila para harapin ang Lamia na inaakala niyang darating. Hindi pa nagbibigay ng senyales si Dulan sa kaibigang nagtatago sa mga palumpong, at iniisip ni Celine kung may magpakita na ibang Lamia. Gayunpaman, ang lumalabas sa kakahuyan ay hindi ahas, isang napakalaking, mabangis na hayop na kilala bilang nakabaluti na oso ang nagpakawalan ng napakalaking dagandong, habang tinutamba nito ang mga puno at sumusugod sa clearing. Nagulat si Baldy, at alam niyang hindi kakayanin ng kanyang mga tauhan ang banta na ito ng direkta. Inutusan niya ang pag-urong, ngunit sa pagkalito, napatunayang si Takuro ang pinakawalang silbi na karakter sa anime na ito at siya ay natambos sa lupa. Nakikita ang maliit na Takuro bilang merienda dahil sumuko na sa kanya ang kanyang ama, nagsimulang umabant ang halimaw sa batang lalaki. Buti na lang at hindi duwag si Dulan tulad ng bokal, kaya sumugod siya pero napagtanto niyang hindi siya aabot sa oras. Sa kasamaang palad, nagpasya si Dulan na kailangan niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan ng dragon sa harap ng lahat, ngunit lumabas si Celine nang wala saan upang kunin ang pag-atake ng halimaw.
Si Celine ay nagkaroon ng isang sugat sa proseso, at lahat ay nagulat nang makitang isang Lamia ang itinaya ang kanyang buhay upang protektahan ang mga tao. Lumalaban sa sakit, ibinaling ni Celine ang kanyang mga mata sa oso, at nagsimulang mangyari ang isang masamang bagay. Gamit ang espesyal na kapangyarihan ng kanyang Lamia na ninuno, nabighani ni Celine ang isip ng armored bear. Sinabihan niya ito na bumalik sa kagubatan, at ang halimaw na oso ay walang magawa upang labanan ito. Nawala ang galit sa mukha ng oso sa loob ng ilang saglit, tumalikod na lang ito at umalis gaya ng iniutos. Halos hindi makapaniwala ang mga taga-nayon sa kanilang nasaksihan, ito ay Cursed Ice, isang makapangyarihang mahika. Sa kabila ng toneladang dugo na umaagos sa kanyang likod, mas inaalala ni Celine sina Takuro at Dulan kaysa sa kanyang sarili. Natigilan si Baldy at ang iba pang mga gwardya, at ngayon ay mabilis na hinihiling ng kapitan na lumayo ang babaeng Lamian mula kina Dulan at Takuro. Ipinadala ni Dulan si Takuro sa kanyang ama, ngunit si Dulan ay nananatili sa tabi ni Celine, mapanghamon. Nakipagtalo siya sa kapitan, sinabing hindi niya iiwan ang babaeng nagligtas sa kanyang buhay at sa buhay ng batang lalaki. Galit na galit si Baldy dahil alam niyang delikado ang mga demonyo. Si Dulan ay hindi natinag, gayunpaman, determinadong protektahan si Celine mula sa kung ano ang darating, at maging si Melissa ay nagsimulang magtaka kung ang babae ay talagang napakasama. Ang pagkaunawa ng kapitan sa sitwasyon ay umalis sa kanya, tulad ng karamihan sa kanyang buhok, kaya gusto niyang magtanong sa babaeng ahas. Matapat na sumagot si Celine at ipinahayag na siya nga ang nag-iiwan ng mga regalo para sa nayon. Inamin din niya na siya ay nasa isang paglalakbay ngunit natagpuan na ito ay masyadong malungkot upang dalhin, at ang kanyang ama ay tao. Ang gusto lang niyang gawin ay matuto at makipagkaibigan sa mga tao. Nakapikit ang kanyang mga mata at nakadakip ang kanyang mga kamay, yumuko siya sa harap ni Baldy at sa iba pang mga taga-nayon, nakikiusap na bigyan siya ng pagkakataon. Sinabi niya na iniligtas niya ang mga lalaki dahil ayaw niyang malungkot ang kanilang mga pamilya, at ipinahayag niya na hindi niya kailanman sasaktan ang mga tao. Ang kanyang paghikbi at pagdurugo sa kanyang sarili ay hindi sapat upang kumbensihin ang galit na si Kapitan Baldy, kaya't bumaling siya kay Sister Lekisha para sa patnubay. Sa kung ano ang maaari lamang ilarawan bilang ang pinakakatawa-tawa na maginhawang himala na ipinakita sa screen, si Lekisha ay nasa gitna ng pakikipag-usap sa kanyang Diyosa na si Mariel. Nang may luha sa kanyang mga mata, ipinahayag ni Lekisha ang salita ng ina ng banal na lupa. Ang Lamia na ito ay hindi masamang nilalang, siya ay katulad nila, at dapat silang mamuhay ng magkakasuwato. Kinikilala din ng priestess na si Celine ay nakapikit sa buong oras na ito, upang hindi matakot ang mga taga-nayon gamit ang kanyang cursed eyes na kapangyarihan. Hiniling sa kanya ni Lekisha na buksan ang mga ito sa wakas, ngunit sa sandaling gawin niya ito, bumagsak si Celine. Pagkatapos niyang magising, dinala si Celine sa kanyang bagong bahay sa nayon, sa kagandahang loob ng mga taong nagpapasalamat nito. Maging si Baldy ay tumulong na magbigay sa maaliwalas na lugar na may ilang mga cushions at plushies bilang parehong paghingi ng tawad sa pagdududa sa kanya at pasasalamat sa pagligtas sa kanyang anak. Isinusumpa ng babaeng redhead na tila mula sa underworld ang buong lugar sa pagsasalita lang, at sinabi niya na wala talaga silang masyadong alam tungkol sa Lamia, kaya bilang mabuting magkapitbahay, dapat ay mas makilala pa nila ang isa't isa. Humakbang si Dulan at inilahad ang kamay kay Celine. Ang eksena ay ginawa na parang isang magandang bagay na nagsinungaling lang siya sa lahat ng nagmamalasakit sa kanya, at ang dalawang di umano'y estranghero ay nagpanggap na nagkita sa unang pagkakataon. Pagkatapos ay masayang nakilala ni Celine ang lahat at nakipagkaibigan sa isa't isa. Naisip ni Dulan ang nangyari, at napagtanto niya na ang kanyang matalik na kaibigan na si Mariel ay talagang gumawa sa kanya ng mabuti. Nang gabing iyon, napunta si Dulan sa kanyang astral na anyo na hindi niya ginagamit sa loob ng ilang taon, upang makatakas siya sa kanyang kahindak-hindak na katawan ng tao at makabisita sa kanyang pinakabanal na mga kaalyado. Hindi makalayo si Dulan sa kanyang sarili ng mabilis, at ang kanyang anyo ay katulad ng dati niyang pagkatao, ang makapangyarihang Blue Eyes Dragon. Doon, sa kabila ng kaharian ng mga mortal, nakatagpo siya ng isang lungsod sa kalangitan. Naghihintay para sa sobrang muscular na dragon ay si Mariel, ang inang Diyosa. Mukha siyang kagagaling lang sa isang celestial fashion show, at matagal na siyang kaibigan ng ating bida.
Hindi sinasadyang tinawag siya ni Dulan bilang Diyosa, at tinukso siya ni Mariel tungkol sa kung paano siya dapat dalhin sa kanyang bagong buhay ng napakahusay kung sisimulan niyang tawagin siya ng ganoon. Nagpapakita ng maraming mabigat na pag-unlad ng karakter, sinabi ni Mariel na alam na niya kung bakit siya nandito, ito ay tungkol sa Lamier. Si Dulan ay lubos na nagpapasalamat sa kanya sa pagtulong sa kanyang walang paa na kaibigang reptilya, at nagtataka siya kung paano siya nakilala ng Diyosa sa kanyang bagong buhay bilang isang boring at hindi maganda ang pananamit na farm boy. Sinabi ni Mariel na naging madali ito nang madama niya ang kanyang espiritu sa mga panalangin ng mga taga-nayon. Sinabi niya na ang kanyang espiritu ay puno na ngayon ng buhay at kagalakan, samantalang ang kanyang dating pagkatao ay pagod na sa pamumuhay. Sumang-ayon si Dulan na inalala ang sandaling tinusok ng espada ng bayani ang kanyang puso, tulad ko kapag walang magandang anime na papanoorin. Walang ibang naramdaman si Dulan kundi ginhawa na sa wakas ay dumating na ang kanyang wakas. Bilang isang tao, marami siyang natutunan tungkol sa buhay ng mga mortal kung gaano kahirap ang kanilang pag-iral sa ibabaw at kung gaano kabilis ang kanilang oras sa Earth. Malinaw na binago siya nito, at nakita ni Mariel na ito ay para sa mas mahusay. Ginagamit niya ang kanyang mga pakpak na nakakabit sa kanyang likuran para sa ilang kadahilanan, at lumipad siya patungo sa ating bida. Natutuwa siya na masaya si Dulan ngayon, at hiling niya na maging masaya din si Celine. Sa pangwakas na pasasalamat, bumalik si Dulan sa kanyang paraan na hindi gaanong matipuno na katawan ng tao, ngunit bigla siyang nagising habang ang paborito nating babaeng ahas ay pumapasok sa kanyang pintuan sa harapan. Siya ay nasa sabik dahil ngayon ang araw na ipinangako ni Dulan na magtatanim ng patatas kasama si Christine. Sa mataong, maliit na lungsod, nakita namin ang isang kabataang babae na nagmamadaling naglalakad sa mga bulwagan, hawak ang isang sulat sa kamay. Sa lugar na ito, ang mga maliliit na fairies na hindi hihigit sa isang kamay ay abala sa pag-ikot-ikot na parang mga lamok, nagsasagawa ng lahat ng uri ng mga trabaho, tulad ng pagiging doorman, pag-uuri-uri ng mga libro, at ang isa ay naghahatid pa ng liham na dala ng dalaga sa dean ng akademya. Mukhang isang overworked na librarian, itong tila matalinong babaeng elf na may magandang suot ay si Olive, at nakikibahagi siya sa excitement ng dalaga nang lumabas na ang sulat ay mula kay Christine, ang ipinagmamalaki ng akademya. Sa halip na buksan ang sulat na parang isang normal na tao, pinitik ni Olive ang kanyang mga daliri. Ang liham ay nagbukas mismo, at sinimulan nating makita kung paano ginugugol ni Christine ang kanyang mga araw sa nayon ng Baron. Ang pagsasanay sa labanan ay nangyayari araw-araw sa nayon, at nakikita namin ang isang labanan sa pagitan ni Christine at Melissa, habang pinapanood ng karamihan ang pakikipaglaban ng mga babae mula sa gilid. Natigilan ang mga nanonood dahil hindi pa nila nakita ang kanilang bise-kapitan na itinulak ng ganito kalakas. Masasabi ni Christine na hindi pa ibinibigay ni Melissa ang lahat kaya napagpasyahan nilang gawin ang lahat. Sa patuloy na mga pag-atake at welga, ang mainit na sesyon ng pagsasanay ng dalawa ay natapos halos sa sandaling ito ay nagsimula, habang si Christine ay mahusay na dinasormahan ang kanyang kalaban, pinalipad ang espada ni Melissa. Medyo nabigla si Melissa, ngunit malugod niyang tinanggap ang pagkatalo. Kakaibang tinawag ni Christine na maayos ang kanyang swordsmanship, at saka lang napahinto si Melissa sa kanyang pagkabalisa, iniisip kung gusto ni Christine na tapikin ang kanyang mga pisngi. Sinabihan sila ni Mr. Clean na lumipat para mamap niya ang sahig, at tumawag siya ng isang piging upang ipagdiwang ang tagumpay ni Christine. Natigilan si Christine sa pagiging mabait ng lahat, at hindi siya makapaniwala kung gaano siya kabilis tinanggap ng lahat. Nang gabing iyon, ang bayang ito ay naging eksakto kung ano si Christine, habang itinuturo ng mga lokal na babae kung gaano siya kaganda. Nilapitan siya ni Mr. Clean Mr. Baldy, ngunit binalaan siya ng ibang mga lalaki na si Captain Baldy ay isang party boy. Bago magkaroon ng pagkakataong sumagot si Christine, pinalayas ng iba si Baldy, at nakipag-ayos siya para sa dalawa pang biktima para sa gabi. Ang isang bagay na hindi nasabi ay malinaw na bumabagabag kay Christine habang pinapanood niya ang mga lalaki na umalis upang ganap na malungkot. Mamaya sa gabing iyon, pinapanood ni Christine ang tatlong talunan para sa gabi. Hindi makatulog, marahil dahil literal na suot niya ang lahat ng damit niya sa kama, nakaisip si Christine ng perpektong ideya para tulungan siyang makapagpahinga, matinding pagsasanay sa espada. Iniindayog ang kanyang talem sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang mapuputing buhok ng noblewoman ay nakatagpo sina Dulan at Celine, naglalakad na parang dalawang hindi rin makatulog na walang magandang gawin.
Napansin kaagad ng aming paboritong ahas na may mali, kaya nag-aalok siya na ipakita kay Christine ang kanyang bagong tahanan. Dumiretso si Celine sa kanyang kama, ang paborito niyang bahagi ng bahay, at inanyayahan si Christine na sumama sa kanya. Ang alpha male na si Dolan ay naghihikayat sa kanya na gawin ito, ngunit nagbabala na, habang ang kama ay maaaring maganda para sa mga lomyes, maaaring hindi ito angkop sa isang tao. Si Christine ay hindi natakot at humiga kaagad sa dayami at mga unan. Ito ay lumalabas na medyo komportable kung tutuusin. Sinabi ni Celine na ang kama ay ideya ni Baldy, at nagulat si Christine. Sa pagiging medyo chatterbox, ipinaliwanag ni Celine na ang babaeng baka ay talagang asawa ni Baldy. Gustong-gusto ng lahat ang kanyang malalaking assets, at lahat ng mga taga-nayon ay nakikipagkumpetensya kung sino ang pinakamaraming maiinom. Habang nag-uusap ang mga babae, lumalabas na maraming hindi alam si Christine tungkol sa mga tao sa nayon. Hindi nagtagal ay hinayla na rin si Dolan sa kama, para sumali sa lahat ng usapan sa mga tsismis. Masayang nagkukwentuhan silang tatlo sa gabi, at iniisip ni Dolan kung paano nagbunga ang lahat ng mga taon ng pagsasanay sa dating simulator. Kinabukasan, sinamahan ni Christine si Celine sa tavern, at nakita nila si Mr. Baldy na ipinagmamalaki kung gaano karami ang kanyang maiinom. Hindi pala alak ang sinasabi niya kundi assets ng kanyang asawa. Napatunayang hilig ni Baldy ang ilang kakaibang bagay dahil talagang natutuwa siyang panoorin ang ibang lalaki na umiinom ng assets ng kanyang asawa, at sinabihan niya ang kanyang mga kaibigan na tangkilikin ang all-you-can-drink dairy assets ng kanyang asawa. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Christine na kailangan niyang tikman ang tanyag na assets ni Miss Mia. Gusto ni Mia na matikman niya ang pinakasariwang batch niya, kaya nagmamadali siyang lumabas para maglabas ng inumin. Humanga si Mr. Baldy sa dami ng inumin ng kanyang asawa na kayang inumin ni Christine, kaya hinahamon niya ito sa isang magandang makalumang inumin. Sabik na tinanggap ni Christine ang kanyang hamon, ngunit sinabi sa kanya na huwag magalit kapag naubos niya ang inumin sa mga assets ng kanyang asawa. Ang dalawang ito ay nag-inuman, at lahat ay nanunood sa katakutan habang napagtanto nila kung gaano kakaiba ang lahat ng ito. Sa lalong madaling panahon ay naging malinaw na ang matagal ng kampyon sa pag-inom ng gatas ay nahihirapang makipagsabayan kay Christine, at kalaunan ay bumagsak si Baldy sa pagkatalo. Ang bawat tao'y pagkatapos ay nagdiriwang at nagsasaya. Nang tila nagiging kakaiba na ang mga bagay-bagay, ipinakilala ni Mia ang kanyang anak na si Mina. Nagpaplano si Mia na maglunsad ng bagong produkto sa kanyang dairy line, at gusto niyang makuha ng kampyon sa pag-inom ng gatas ang unang lasa. Inabot ni Mina ang gatas, at hindi nag-atubili si Christine. Gustong-gusto niya ang bagay na ito, at kapag humingi siya ng ilang segundo, si Mina ay positibong natutuwa. Sa pagtatapos ng napaka-awkward na eksenang iyon, bumalik kami sa kabisera. Natutuwa si Dean Olive na ang kanyang paboritong mag-aaral sa Magic Academy ay nakikipagkaibigan, ngunit nalaman niya na ang mga tsismis tungkol kay Christine ay nagsimula ng kumalat, lalo na ang mga alingaw-ngaw tungkol sa kanyang pakikipagkaibigan sa isang lamyer. Nilapitan ng one-eyed witch na si Clarissa, nagtanong si Olive tungkol kay Celine. Inilagay ni Clarissa si Olive sa gilid habang nag-aalala siya tungkol sa mga panganib na maaaring idulot ng isang demonyo. Itinuro ni Olive na si Clarissa ay nagtatrabaho sa general ng gobyerno, at hindi kasama sa paglalarawan ng trabaho niya ang pag-aalala tungkol sa isang maliit na babae na ahas. Gayunpaman, hindi iniisip ni Clarissa na ang mga tao ay dapat mamuhay kasama ng mga mapanganib na halimaw tulad ng lomyes. Ang nakakabahala din sa kanya ay ang mga kamakailang string ng pagkawala. Sinubukan ni Olive na ilihis ang mga kaina-hinalang alalahanin ni Clarissa, sa pamamagitan ng pagsasabi ng basbas ni Mariel para sa mga lamia na manirahan sa nayon ng mapayapa. Pero hindi ito hahayaan ng nakakainis na bruha. Ipinatawag niya ang Panginoon ng Lupain, na teknikal na namamahala sa nayon at mukhang isang ganap na thunders. Siya at ang kanyang tambay cap na sombrero ay hindi nag-aksaya ng isang segundo bago magpasya na si Clarissa ay tama, at sinabi niya na ipapadala niya ang kanyang mga homeboy sa nayon upang paalalahanan ang lahat na nagpapatakbo sa mga lansangan. Bumalik sa Baron, sina Celine at Christine ay gumagamit ng kanilang oras sa pamamagitan ng pagtatanim ng patatas. Pinagmamasdan sila ni Dolan, at natutuwa sa kung paanong pareho silang may kakaibang diskarte sa pagsasaka. Mali lang ang teknik ni Celine, at ginagamit ni Christine ang kanyang malupit na lakas na parang barbarian para magbutas sa lupa. Sa sandaling iyon, ang tatlo ay nag-ambala ng isang kaguluhan sa nayon.
Nandito na ang Dark Lord, pati na rin ang kanyang tambay cup. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Gordon, habang pinalibutan ng kanyang mga sundalo sina Dolan at Celine. Inakusahan niya si Dolan na dinala ang mapanganib na Lamia sa kanilang sagradong lupain, ngunit ang priestess na si Per-Ina ay lumapit sa kanilang pagtatanggol na ipinaalala kay Gordon ang pagpapala ng Diyosa na si Mariel. Sinabi ni Gordon na hindi niya pagtatalunan ang salita ng Diyosa, ngunit kailangan pa rin niyang tiyakin na ang Lamia ay hindi isang banta na parang tinututulan niya talaga ang salita ng kanilang Diyosa. Iniisip ni Dolan kung paano hindi nagpadala ang Royals ng Lamia Elimination Squad, kaya iniisip niya kung ano ba talaga ang kanilang hinahabol. Hinihiling ng Dark Lord na samahan siya ni Celine sa kabisera ng lungsod para matukoy nila kung problema ba siya or hindi. Siyempre, iginiit ni Dolan, ang bayani, na sumama siya, dahil siya ang may pananagutan sa kanyang pagsali sa nayon. Ang Dark Lord ay nagpasya na ito ay magpapadali din para sa kanila, kaya't pinayagan niya si Dolan na sumama. Habang dinadala ang dalawa, hindi natutuwa si Christine sa alinman dito, at nagpasya siyang dapat niyang kausapin ang punong guro tungkol sa sitwasyon. Gamit ang kanyang mahika, inenchant ni Christine ang kanyang sarili at umalis sa bilis ng kidlat, tumatakbo ng kasing bilis ng pagtakbo ninyo sa iyong mga computer kapag narinig niyong ang Kampay Channel ay nag-upload ng bagong video. Sa sakay ng kariton patungo sa lungsod, si Celine ay nagpakita ng matapang na mukha, ngunit alam ng ating Dragon Genius na isang bayani kung ano ang iniisip niya. Sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala at inilapit siya sa kanya. Ito ay isang bagay na ginagawa ng kanyang ina kapag nag-aalala siya, at palagi itong nakakatulong. Ipinaalam ni Dolan sa kanya na magiging okay ang lahat. Kung sa anumang punto ay naaawa siya sa pagiging siya, maaari niyang asahan ang isang mahigpit na lektura mula sa kanya na magtatagal sa buong magdamag. Biglang bumukas ang mga pinto ni Dean Olive, at natapon ang kanyang tsaa kung saan-saan habang dumaten ang paborito niyang estudyante. Nandito si Christine upang pag-usapan ang nangyari kay Celine, at hindi siya kukuha ng hindi. Ang mga fairy slave ni Olive ay naghahain ng tsaa kay Christine, at ipinaliwanag niya na hindi ito gawa ni Gordon. Ang witch na si Clarissa. Si Clarissa ay mas mataas, at pinaghihinalaan niya na si Celine ay sangkot sa mga kamakailang pagkawala. Ipinagtanggol siya ni Christine, at sumang-ayon si Olive na hindi maaaring kasangkot ang babaeng Macaliskis. Sa kasamaang palad, kung magpas siya si Clarissa na sisihin siya, wala nang magagawa ang sinuman. Si Christine ay natakot nang marinig ito, at nasulyapan namin ang masamang mangkukulam. Halatang may gusto siya, at nakita namin na ang mga sundalong nag-escort kina Dolan at Celine ay may pinaplano rin na masama. Makalipas ang ilang sandali, sa lihim, sina Dolan at Celine ay nakikipag-usap sa lalaki na parang kabute. Kung ano man ang sinasabi ng walking mushroom ay talagang nabigla ang ating dalawang bayani sa kanilang kaibuturan. Susunod na makikita namin si Christine, na ang mga salamin ay nawawala ang lahat ng mahahalagang bahagi, tinatalakay ang usapin ng pagdukot kay Celine at si Clarissa ang witch, na nagdala sa kanya sa lungsod sa ilalim ng kanyang gabay. Nagagalit si Christine sa kawalang katarungang ito, ngunit ang Dean, sa kabila ng kanyang posisyon, ay hindi pa kayang gumawa ng hakbang, nang hindi inaabuso ang kanyang legal na autoridad. Para bang hindi sapat ang mga bagay, binanggit ni Olive ang kanyang mga alalahanin tungkol sa isa pang bagay. Sa ibang lugar, dinala sina Dolan at Celine sa harap ni Clarissa, na nakatayo sa parehong post na palagi niyang kinatatayuan. Nagulat ang witch dahil hindi niya napansin na nakatayo doon ang ating mga bayani, at tinatanggap niya ang ating mga bayani sa lungsod ng Gallowis. Inutusan ni Clarissa ang mushroom man na bumalik, at tapusin ang pagsulat ng kanyang ulat bago imbitahan sina Dolan at Celine na sumama sa kanya sa hapunan. Nagaganap ang hapunan, at natutuwa si Celine sa mukhang masarap na pagkain. Si Dolan, gayunpaman, ay hindi madaling magambala at dumiretso sa punto. Ginulat sila ni Clarissa nang sabihin niya na ang mga papeles tungkol sa pananatili ni Celine sa nayon ay gagawin muna sa umaga, ngunit sa ngayon, dapat silang lahat ay magsaya sa pagkain. Malaki ang naitutulong ng kagandahang loob ng witch sa pagpapatahimik sa takot ni Celine, dahil akala niya ay tatapusin siya dahil sa pagiging isang taong ahas. Tiniyak sa kanya ni Clarissa na, habang maaaring pinaghihinalaan niya si Celine na mamanipulahin ang mga taga-nayon gamit ang kanyang masasamang mata na kakayahan, ngayong nagkita na sila, hindi niya may isip na gagawa ng napakasamang bagay si Celine. Tiniyak niya sa duo na walang dapat ipag-alala, ngunit ang nakakatakot na musika sa background ay tila kakaiba.
Bumalik sa opisina ng Dean, natuklasan namin na ang Mushroom Man ay dumating, at ang kanyang sariling nakakatakot na musika ay tumutugtog sa background. Naalarma si Christine sa kanyang biglaang pagpapakita, ngunit ang gobernador ay mahinahong pumasok at ipinaalam sa kanya na kailangan niyang makipag-usap kaagad sa Dean. Pagbalik sa hapunan, tinanong ni Clarissa kung nag-e-enjoy ba sila sa alak, at mukhang medyo may tama na. Nagiging medyo balisa si Dolan, ngunit kakaiba ang pakiramdam, at hinahangaan ng witch ang kagandahan ni Celine, ang kanyang ginintoang buhok, ang kanyang matangkad na asol na mga mata, ang kanyang kumikinang nakaliskis siya ay talagang kakaiba. Sa wakas ay ipinakita ni Clarissa ang kanyang kabilang mata, kasama ang kanyang masasamang intensyon, habang ipinapahayag niya na hindi na siya makapaghintay na kainin ang bawat huling piraso ng Lamier. Lumalabas na ginamit ni Clarissa ang parehong horse tranquilizer sa pag-apekto ng mga inumin ng mga tao, at ang ating dalawang bayani ay nawalan ng malay. Bumalik sa silid-aklatan, ang gobernador ay nag-aalangan na magpahayag ng isang bagay, ngunit nagpasya siya na oras na upang sirain ang NDA na pinapirma sa kanya ni Clarissa. Nagsisimula siya sa pamamagitan ng pagpapalabas ng pantal ng mga kamakailang pagkawala sa lungsod. Tila maraming kabataang babae ang nawala at naglaho ng walang bakas. Nabalitaan na ito ni Christine, at alam din niyang wala pa sa kanila ang nahanap hanggang ngayon. Pagkatapos ay tinanong ng walang galang at naiinip na babae ang Mushroom Man na sabihin sa kanya kung ano ang kinalaman nito kay Celine. Binanggit ni Gordon na mayroong isang sinaunang salamangkero sa lungsod na sinasabing higit sa 300 taong gulang. Ipinagpalagay kaagad ni Christine na ito ang Dean, ngunit galit siyang itinama. Lumalabas na ang salamangkero na ito ay tao, ngunit walang tao ang posibleng mabuhay ng ganoon katagal nang hindi gumagamit ng ipinagbabawal na salamangka. Hinala ni Gordon na ang tsismis ng mage na ito na nagnanakaw ng kabataan mula sa mga dinukot na babaeng ito ay higit pa sa sabi-sabi, at ngayon ay may usap-usapan na ang sinaunang salamangkero na ito ay nakatutok sa ating Lamier. Mabilis na nagpasya ang tatlo na dapat silang magtungo sa estate ni Clarissa at itigil ang kabaliwan na ito. Bumalik kila Clarissa, natuklasan namin na, walang nakakagulat, si Clarissa ay nasa underground plot dungeon sa ilalim ng kanyang tahanan. Si Celine ay inilatag sa isang mesa, malapit ng madesek sa pangalan ng masasarap na lutuin, habang si Clarissa ay nakaharap sa kanya, halos nanunubag ang bibig sa pag-iisip ng vitality na malapit na niyang putulin sa ating babae na Lamier. Pumulot ng scalpel, naisip ni Clarissa na babalatan lang muna niya ang ilang balat, at magpapas siya kung ano ang gagawin sa natitira mamaya. Sa kabutihang palad, pinipilit ni Dolan na alisin ang ketamine sa kanyang sistema at nagising. Bagamat nakagapos at nakatali lang siya kanina, madali niyang nasira ang kanyang mga bitag at binalaan si Clarissa na huwag hawakan si Celine. Napansin ni Dolan na si Clarissa ay nagdododol sa lupa, ngunit siya ay natakot nang mapagtanto na ang kanyang maliliit na guhit ay gawa sa dugo. Mukhang matagal na itong ginagawa ni Clarissa. Mabilis na napagtanto ni Clarissa na si Dolan ay hindi kasing tao gaya ng makikita niya. Hinihiling ni Dolan na malaman kung gaano karaming tao ang napaslang ng mangkukulam, ngunit hindi nagpapatawad si Clarissa nang ihayag niya na huminto siya sa pagbibilang pagkatapos ng kanyang ika-100 na biktima. Siya ay nag-eeksperimento sa buhay sa daan-daang taon, kumukuha ng mga piraso-piraso ng kanyang mga nasasakupan upang i-renew ang kanyang sarili, at mapanatili ang kanyang kagandahan, ang kanyang binti, kanyang braso, maging ang kanyang balat, bawat isa ay kinuha mula sa mga babae ng lahat ng uri ng lahi. Siya ay gumagawa ng isang magandang trabaho sa kanyang sariling na magkasama, dahil siya ay hindi mukhang isang matandang taong gulang na. Si Clarissa ay hindi nasisiyahan, gayunpaman, at siya ay nagpaplano na gamitin Celine upang i-upgrade ang kanyang kagandahan kahit na higit pa. Iniisip ni Dolan na ang magic na ginamit niya ay dapat na ipinagbabawal, ngunit inihayag ni Clarissa na ang kanyang pananaliksik ay kinilala ng maraming makapangyarihang tao. Tinawag ni Dolan ang mangkukulam na kasuklam-suklam, at sumang-ayon si Celine. Nabigla ang witch, dahil ginamit niya ang pinakamahusay na potion na kailangan niya upang ibagsak ang mga ito. Si Dolan ay isang bagay, ngunit si Clarissa ay nagulat nang makita na ngayon kahit na ang Lamia ay umiwas sa kanyang mga gamot. Hindi makapaniwala si Celine na magiging napakalupit ng mangkukulam upang sirain ang buhay at pag-asa ng mga kabataang babae na nauna sa kanya, ngunit ipinaliwanag lamang ni Clarissa na lahat sila ay nagpatuloy sa kanilang walang silbing buhay, namumuhay sa kapahamakan at hindi nagpapakilala.
Iniisip ni Clarissa na ginawa niya ang lahat ng pabor sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanilang buhay ng isang kapaki-pakinabang na layunin. Sinabi ni Celine na tama si Gordon tungkol sa kanya, at nagbago ang tono ni Clarissa, hindi niya maintindihan kung bakit siya pinag-uusapan ng gobernador. Isa pala sa problema sa pagiging kontrabida ay ang pangangailangan nilang mag-monologue. Ipinahayag ni Dulan na nagtatago siya ng isang maliit na aparato sa pagitan ng kanyang mga pisngi, ito ay isang aparato sa pagpapadala na may kakayahang magpadala ng kanilang mga boses sa malalayong distansya. Ito ay kung paano natutunan ni Gordon ang masasamang pakone ni Clarissa sa simula. Sa sandaling iyon, dumating ang aming whitehead girl upang iligtas ang araw, na sinamahan ng koponan ng Royal SWAT. Ibinunyag nila na ang lahat ng ito ay isang sting operation from the get-go. Si Gordon ay nakikipagtulungan sa Dean upang mahuli ang mangkukulam sa akto. Nang sabihin ni Clarissa kay Gordon na bumalik at isulat ang mga papeles, ito ay upang ipalsipikado ang mga ulat upang i-frame si Celine para sa isang krimen. Ito rin ay para ipamukhang kailangan niyang tapusin si Celine dahil lumalaban siya sa pag-aresto. Hindi maintindihan ng ating mga bayani kung bakit may taong gagawa ng napakasamang bagay, ngunit gaya ng sabi ni Clarissa, hindi kailanman mauunawaan ng mga pinagpala ang mga isinumpa. Simula pagkabata ay pinaghirapan na ni Clarissa ang kanyang hitsura. Napagtanto ng witch na siya ay isang kahindak-hindak na gargoyle, ngunit sa halip na gumawa ng ilang mga pagpapatibay sa sarili at bumili ng isang skincare routine, sinimulan niyang alisin ang mga babae upang nakawin ang kanilang kagandahan. Nagalit si Clarissa to the point na nagtulak ito sa kanya na gumawa ng mga baluktot na bagay sa paghahangad ng kagandahan. Hindi mahalaga kung kunin ito ang balat ng isang elf, ang mga binti mula sa isang beast girl, or ang braso ng isang arachne, walang kilos ang labis sa paghahangad ng pagiging perpekto. Ang pagtingin sa paligid ng silid ay nagpapakita ng ilan sa mga hayop na kinuha niya, lahat ng mga ito ay nakalubog sa mga galon ng baby oil. Malaki ang nagawa ng 300 taon ng paghiwa at pagdidisi upang mabago ang mangkukulam, at ibinunyag niya kung gaano siya lumago sa lahat ng oras na iyon. Ang kanyang balat ay nagsimulang mahati at masira, ang kanyang katawan ay nagiging isang kahindak-hindak na nilalang bago sumugod kay Celine. Sinabi ni Dulan na malamang na pinagsama niya ang lahat ng kanyang mga biktima sa isang mahika na napakakasalanan na magagawa lamang ng isang taong nakipagkasundo sa dyablo. Inilabas ni Clarissa ang kanyang kakaibang anyo laban sa mga gwardya. Pagkatapos, iniisip pa rin niya na maganda siya, kaya tinanong niya ang mga gwardya kung gusto nila ng ilang mga larawan niya. Sa kabutihang palad, ginagamit ni Celine ang kanyang evil eye upang hawakan ang mangkukulam sa kanyang mga track, at matalinong nagpa siya ang mga sundalo na marahil ay oras na para ipaubaya ito sa mga tunay na bayani. Ang labanan ay umaagos ng puspusan habang ang mangkukulam ay kumawala sa mga tingin ni Celine, at siya ay umaatake. Humarap si Christine, tinawag ang kanyang espadang asala at hinihiwa ang mga daliri ni Clarissa. Nais ni Mushroom Man na maging kasing ganda siya ng mangkukulam balang araw, ngunit sinabi sa kanya ni Olive na hindi ito ang oras para humanga. Pinakawalan ni Clarissa ang kanyang masamang mahika, ngunit nagawa ni Christine na pigilan ito ng sapat para makumplito ni Dulan ang sarili niyang mga magic doodle, na binawasan ang dugo, bago niya pinakawalan ang kanyang pinakahuling pag-atake. Nagtanong si Dulan sa mangkukulam ng isang direkta na tanong, masaya ba siya? Ang kasunod na pananalita ni Clarissa tungkol sa kanyang pagiging perpekto, at napakalakas na kapangyarihan ay sapat na upang ayusin ang mga bagay-bagay. Nakuha ni Dulan ang ilang karakter development dahil hindi na siya natatakot sa woke culture, at sinimulan niyang kutsain ang mangkukulam. Ipinahayag niya na ninakaw niya ang mga pangarap ng maraming tao, at ang mga kamay na may dugong tulad niya ay hindi kailanman makakakuha ng kagandahan. Pagkatapos ay naglunsad si Dulan ng isang malakas na offensive magic na tinatawag na Celestial Javelin, at tuluyan nitong nilipol ang halimaw ng minsan at para sa lahat. Ang mga babae ay namangha sa aming alpha male, ngunit siya lamang ang nagpapakita sa pinakasimpleng pose ng bayani kailanman. Dahil sa traumatikong pangyayaring iyon, bumalik sina Dulan at Celine sa isang ordinaryong buhay sa lungsod. Sinusubukan ni Celine na mag-aral sa patnubay ni Dulan, ngunit lahat ng pagbabasa ng libro ay sumasakit sa kanyang maliit na utak. Pinasigla siya ni Dulan sa pagsasabing hindi na siya magiging walang alam ng mas matagal. Magagawa niyang magbasa at magsulat sa wika ng bansang ito, at hindi na siya makapaghintay na makita kung ano ang naiisip niya. Sumama sa kanila si Christine para uminom ng tsaa at humanga siya sa pag-unlad ni Celine.
Sumunod na dumating sina Olive at Gordon, at pinasalamatan nila ang mga bayani sa pagtulong sa kanila na wakasan ang kasamaan ni Clarissa. Pinasasalamatan ni Dolan si Olive sa pagbibigay sa kanila ng panlunas sa lason ni Clarissa, dahil hindi masasabi kung gaano karaming baby oil ang ginamit ni Clarissa sa kanila kung mananatili silang walang malay. Pagkatapos ay binigay sa kanila ni Gordon ang ilang mga dokumento. Ang isa ay isang permiso na nagpapahintulot kay Celine na maglakad or maglibot sa paligid ng lungsod ayon sa gusto niya, ang isa naman ay isang registration form na nagpapahintulot sa kanya na mamuhay ng mapayapang buhay sa Beren na kanyang pinapangarap. Matagal na niya itong pinapangarap, at sobrang naging masaya si Celine. Binanggit din niya kung gaano kagwapo ang hitsura ni Gordon at kung paano hindi gaanong katawa-tawa ang pagtanggal ng sombrero. Inanunsyo ng Dean na may naghihintay na makita sila. Ipinakilala kami kay Denzo, na anak pala ng matandang granny. Nakikibalita siya sa mga pangyayari sa baryo salamat sa mga sulat ng kanyang ina, at natutuwa siyang makilala sa wakas ang babaeng Lamia na palagi niyang naririnig. Binati niya ang mga ito sa kanilang tagumpay at nag-alok na dalhin ang dalawa sa paglilibot sa Gallowys. Gustong ipakita ng taong ito ang kanyang bayan, ngunit hindi ito natuloy ayon sa kanyang plinano. Wala pang nakitang Lamia ang mga tao doon kaya takot na takot sila sa kanya. Gayunpaman, napakasanay na si Celine sa pagbabaon ng kanyang emosyon. Ngumiti siya at sinabing gusto niyang bumili ng ilang souvenir bago sila umalis. Habang patapos na ang araw at naghahanda na ang ating mga bayani na umalis, nilapitan ni Denzo at Olive si Dolan na may alok na i-enroll siya sa Magical Academy. Iniisip nila na ang kanyang kapangyarihan ay napakahusay para hindi mapansin. Kung matututo siya sa kanila, mapapalawak niya ang kanyang isip at kaluluwa. Makakatulong ito sa kanya sa pagtatanggol sa kanyang tahanan at sa kanyang mga mahal sa buhay. Sinabi ni Dolan na pag-iisipan niya ito, ngunit malinaw na ikinalulungkot ito ni Celine. Habang papaalis sila, tiyak na natutukso ang ating alpha male na si Dolan. Ginawa ni Gordon ang lahat para kumbensihin si Dolan, ngunit sa huli, alam ni Dolan kung ano ang gusto niya, at tahimik na buhay sa nayon ang kailangan niya. Nagtataka si Christine kung ano ang tungkol sa Beren na labis na kinabihag ni Dolan. Sumagot si Dolan sa pagsasabing pakiramdam niya ay mayroon siyang hindi natapos na negosyo sa Beren na hindi niya maaaring iwanan. Nang makita ang lahat ng mga bagay na inaalok ng malaking lungsod, hiningi ni Dolan ang kanyang opinyon sa mahiwagang paaralan, at sumang-ayon siya kay Denzo na ang akademya ay maraming maya-alok sa isang tulad niya. Napapaisip si Dolan kung ano ang tamang hakbang, ngunit mukhang hindi masyadong masigasig si Celine sa pag-iwan sa kanya ng paborito niyang reincarnated dragon. Samantala, sa isang lugar sa kagubatan, isang hindi napapansin na elf ang tumitingin sa isang hukbo ng tila mga langgam na naglalakad sa lugar. Sa loob ng kumikinang na portal kung saan sila dumadaan, nakatayo sa harap ang mga mahiwagang figure.